po, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay tatayo na po, amen, sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Oh, we praise you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Alam niyo po, isang panibagong araw na naman ang ibibigay ni Lord sa atin. Amen! Alam ko po na itong araw na to ay patuloy po natin siyang mararanasan sa ating mga buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, excited at ready ka na ba? Ayan, excited ka na ba? Ready ka na ba na maranasan si Lord ngayong gabing ito? Amen. Sige po, pwede po bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo at mag-make po tayo ng circle? Mag-create po tayo ng circle and we will pray together. Whatever the prayer items that you have, amen. Marahil ayan po ay sa pamilya mo, ayan po ay sa pangarap mo, ayan po ay sa iyong ministeryo. Ayan po, sige po, wag po kayong mahiya, hawakan mo yung kamay ng katabi mo and we will pray together. Kung pumunta ka sa lugar na ito, na Lord, gusto kong pagalingin mo ako, Panginoon. Pumunta ka sa lugar na ito kasi Lord, gusto mong makapagpahinga. Come on, we will come to the Lord. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Panginoon, narito po kaming mga anak mo, Panginoon. Panginoon, nais ka po namin maranasan. Nais ka po namin, Panginoon, Lord God, maramdaman sa aming mga buhay. At narito kami, Panginoon, dala-dala ang aming mga panalangin. Kung ang aming mga kapatid, Panginoon, ay nananalangin ng kagalingan, physically, Panginoon, emotionally, spiritually, Panginoon, Lord, I pray. Lord, dinggin mo ang aming panalangin. Ang iba po ay nananalangin ng restoration sa aming pamilya. Panginoon, Lord, ang iba sa amin ay nananalangin, Panginoon, Lord God, ng financial breakthrough sa buhay namin. Oh God, today, God, ibuhos mo, Panginoon, sagutin mo ang aming mga panalangin, Panginoon. At narito kami ngayon, Oh, hallelujah. Sige po, pwede ba natin itaas ang mga kamay na yan? Tayo po ay magpupuri sa Lord. Come on! Oh! Itang pupurihin, itatanghan ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Come on! Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi. Sige po, ibukas mo ang mga labi mo. Itaas natin ang mga kamay natin. Awitan natin ang Panginoon. Sa puso ko, lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Sige po, pwede bang ipalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon. Hallelujah! Sino po dito yung nagsasabi, Panginoon, umaga, tanghali, gabi, araw-araw, ako po ay magpupuri sa'yo. Sige po, pwede ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama.
dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng paburit pagsamba. O sabay-sabay tayo, hallelujah! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Pwede ba nating ipalakpak ang mga kamay? Hey! Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. O ikaw lamang, Jesus, ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng pagpuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw. Sige po, sabihin mo yan sa Panginoon. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Pwede niyo po ba kaming gayahin sumayaw ngayon? Tingnan mo ngayon katabi mo, sabihin mo, nagigitara ka ba? Come on! Tingnan mo yung katabi mo, come on everybody! Tayo po ay sasayaw sa Panginoon! Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri, araw-araw. Sige po, pwede bang isigaw mo yan? Walang pabantay sa pag-ibig mo, ikaw lang. Pwede ba nating samahan ng talon? Come on! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, gumalaw ka naman. Amen, nandirito tayo para magsaya sa presence ni Lord. Come on. Yeah. Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh. Come on! Yahweh, Yahweh. Kami lumalapit, malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. O hindi ka nagbabago, Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sino? Si Yahweh ang ating Diyos. Hey, hey! Hallelujah!
oras o sa bawat araw. O pinupuri ka namin. At sinasamba. Pwede ka bang tumalon para sa Panginoon? Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Isikaw, si Yahweh ang ating Diyos. Ngayong hapon na to, sino dito yung gusto mong pagpalain ka ni Lord? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ba yon? At sino dito yung pumunta kang meron kang nararamdaman? Sino dito yung gusto mo ng kagalingan? Ng katagumpayan? Amen, sabihin mo ngayon sa katabi mo, humanda ka. At kung ikaw yung tao na yun, pwede ba nating itaas sabay-sabay ang mga kamay? Come on! Taas natin! Are you ready to receive the blessing of God? Hallelujah! Come on! Yan! Are you ready? Come on! Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat na nilalang, Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Tanggapin mo yan! Come on! Yahweh, sa kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat na nilalang, Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos. Come on! Hari ng mga hari, may ilalakas ba yan? At kailanman, hallelujah, hindi nagbabago. Whoa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Whoa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Sino dito yung paglilingkuran mo ang Panginoon? Come on! Laging hahandugan ang Panginoon. Jesus, tayo lamang po, come on! Paglilingkuran, dapat yung naririnig ni Lord. Come on! Come on! Laging hahandugan ang Panginoon. Jesus, minsan pa, paglilingkuran, laging hahandugan ang pagpupuri. Hallelujah! Kami po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon. Jesus, hallelujah! Sige po, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, narinig ko yung awit mo kanina, na paglilingkuran natin,
at sasambahin natin ang Panginoon. Sabi mo, walang iwanan bro. Walang iwanan. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Hallelujah. At ngayong gabing ito, alam ko po na pumunta ka rito ng masaya ka. Pumunta ka rito ng punong-puno ka ng pagmamahal ni Lord. Pumunta ka rito na excited ka. Marahil din ang iba po sa atin ay pumunta rito na parang pasuko na. Marahil ang iba po ay pumunta na rin dito dahil pagod na sa buhay. Ang iba po ay pumunta dito, ang puso ay sugatan. Pero alam niyo po, meron po akong gustong sabihin sa inyo ngayong gabing ito. Ang Diyos ay mabuti sa buhay mo at sa buhay ko. Bakit po? Dahil dakila ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. At sabi niya po dito sa kanyang mga salita sa Isaiah 25:1, O Yahweh! Pwede niyo po ba akong sabayanin? 1, 2, 3. O Yahweh! Ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan. Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Ano po yung isinagawa niya na yon? Yung plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya kahit may pinagdadaanan ka kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, mabuti pa rin ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Kaya sa mga oras na ito, pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Panginoon, ano man ang sitwasyon po namin ngayon, narito kami, Panginoon, magpupuri sa'yo. Dahil dakila ka po sa aming mga buhay. Dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Dakila ang iyong katapatan sa amin kahit na minsan hindi kami nagiging tapat sa'yo. Sa mga oras na to, Panginoon, hayaan mo na mahandugan ka namin ng awitin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sadya kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa haba panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang pagsubok na meron ka, merong katagumpayan na nagmumula sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, anak, kaya ko yan. Anak, kaya ko yan. Kasama mo ako. Come on. Hila ka sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig ko'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Kung naging dakila ang Panginoon sa buhay mo, pwede ba natin siyang handugan ng palakpak? Sige po, pwede bang palakpakan mo ang Panginoon? Kung naging mabuti ang Panginoon sa iyong buhay, Panginoon, hindi po ako titigil na itataas ko ang aking mga kamay. Pwede ba nating itaas pang minsan ang ating mga kamay? Panginoon, ang tanging maiaalay ko sa iyo ay ang aking pagsamba. Hallelujah. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi. O purihin ka, O Diyos, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang alay namin ay papuri sa iyo. Ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang buhay ko, suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo, suriin mo, Panginoon. Ikaw ang aming ninanais.
sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Ng panahon, Diyos ka sa amin. Yes, God. Palagi kang nariyan. Dakilain ka sa buhay ko sa lahat. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mag-ari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago ang Panginoon, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mag-ari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang... Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Wala kang katulad. Isigaw mo sa Panginoon. Wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Wala nang papantay. Ikaw lang ang iyong Diyos. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at
Pwede mo bang purihin ng Panginoon? Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon? Hallelujah! Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Panginoon, wala nang mas hihigit pa sa iyo sa aming mga buhay. Panginoon, marami man kaming pinagdadaanan, pero walang mas hihigit sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, sa mga oras na to, hindi ko po alam ang kalagayan ng iyong mga anak ngayon, Panginoon. Pero nakakasigurado ako, Panginoon, kaya mong gumawa ng mga himalang bagay sa aming mga buhay. Kaya mo kaming papauwiin mamaya ng matagumpay. Kaya kami narito, Panginoon, kasi nagsusumamo po kami sa iyo. Kaya kami narito kasi ninanais po namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, dalangin ko po, maghari ka po sa buhay ng bawat isa. Maitaas ka po sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, ngayong gabing ito, anuman ang aming sitwasyon, Panginoon, hindi ito magiging dahilan para hindi kami magpuri sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, hanggat kami ay nabubuhay, hanggat kami ay may hininga, hanggat kami ay may oras, hanggat kami ay mayroong pamilya, hanggat kami ay mayroong pangarap, kami ay patuloy na magpupuri, sasamba, maglilingkod, itataas ang pangalan mo sa aming mga buhay. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ang iyong pag-ibig ay patuloy na dalisay sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, tinataas ka po namin, pinupuri ka po namin, at pinapasalamatan ka po namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah. So, blessed Sunday po sa ating lahat. Palakpak naman po lahat ng mga pinagpala. Amen. Praise God. Ayan. So, before po tayo mag-proceed sa word ng Lord para po sa ating lahat, malaman lamang po namin, meron po ba tayong mga first-timer yung ngayon lamang po naka-attend sa ating church? Taas lang po yung kamay ng mga magaganda at poging first-timer natin. Ayan. Meron po dito. Praise God. Dito po na, wow, praise God. Ang dami po nating first-timer, no po? So, welcome sa COG Subic family. Ayan, no? We are more than happy na makita ang inyong kagandahan at kapugian. Ano po? Welcome to our growing family. Ayan, we hope na hindi po ito yung una at huli na pag-attend niyo po sa ating church, but make this church as your permanent spiritual home. Ayan. So, COG family, yung atin pong family, welcome in the count of 1, 2, 3. We love you! Ayan. Mahal po namin kayo, pero more than that, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Ayan po. So, salamat sa Lord na po. At, ayan no, so alam ko po mainit, di ba? Pero, yung init na yan, baliwala compared no po sa presence ng Lord, sa pag-ibig ng Lord na nararanasan po natin, no? Yung discomfort po na yan, konting tiis na lang po, no? At malapit na, hinihintay po natin yung quotation na lang from Zameco, and we believe that our God will provide more than enough, no po, dun sa pangangailangan ng ating church. Kaya ngayon pa lang, palakpakan na natin si Lord. Thank you, Lord! Ayan, thank you Lord sa transformer. Ayan, para makabit na yung mga aircon natin dyan. Kasi may aircon naman na po tayo. Dadagdagan na lang po. At no, talagang para hindi na po tayo nagpapaypay. Ayan, thank you Lord. So, sige po. Before we proceed sa word ng Lord, pwede po bang tayong lahat ay yumuko ulit? Pikit ang ating mga mata. Tayo'y manalangin. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, salamat Panginoon, dahil paulit-ulit
na pinaparamdam mo sa amin, Lord God, ang iyong yakap, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Lord, salamat dahil malaya po kami na nakakasamba sa iyo, malaya po kaming nakakaawit sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kalwalhatian, Panginoon. And Lord, right now, dalangin ko, Lord, na patuloy na kumilos ka sa aming kalagitnaan. At Lord, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin that we may be able to receive your word ng buong buo, Panginoon. Walang masasayang sa iyong mga salita, Panginoon. And let every word transform us, change us, Lord God, into a person that you want us to be. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, maging ako na iyong lingkod. Itago mo lamang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw pa rin po ang mangusap. Ikaw pa rin po ang magturo sa bawat isa sa amin sa oras na ito. And Lord, ibinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng kalwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin si God. No po? Hallelujah. Ayan. So, praise God. Noong mga nakaraang linggo, no, bilang tayo ay mga Kristiyano, hindi po tayo basta-basta lamang po, our God equipped us, ng mga sandata, ng mga panglaban, po, sa spiritual warfare, kasi ang kaaway ay laging on the attack yan, po. Talagang laging nandiyan. And so, God has given us the authority and powers, po, to overcome evil, to overcome His lies, to overcome yung mga deceptions ng kaaway sa buhay pa natin. So we were taught about the full armor of God, about the power and authority of the name of Jesus. And so ngayon po, we will talk about the power of the blood of Jesus. Amen? So the blood of Jesus, more than the forgiveness that we receive, makapangyarihan po ang blood of Jesus. Amen? So, babasahin po natin yan sa ating text for today sa Hebrews chapter 9, verses 11 to 14. Okay? So, sa verse 11, sabi po dito, "But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation." And then verse 12, "He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption." And verses 13 to 14, "The blood of goats and bulls and the ashes of heifers sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean." And verse 14, "How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God." Amen. Blessed be the word of God. Sige, papalakpakan muna natin si Lord. Praise God. So yung binasa po natin dito sa ating text was about kung ano po yung ginawa po ng blood ni Jesus, blood of Christ for all of us. Amen. So pero po previous to verses 11 to 14, syempre meron pong verses 1 to 10. And yung verse 1 to 10 po ay it focuses about the Old Testament sacrifice sa tabernacle. Yung meron pong Ark of the Covenant doon kung saan once a year ay etong tabernacle na to ay diyan pumupunta po yung mga tao, ayan, di ba? Ayan yung tabernacle. Once a year, they go there to offer a sacrifice, yung buhay na hayop, ayan. So, yung goats, calves, di ba? Yung mga baka, ayan. So, dinadala nila yan dyan, buhay. Hindi po yung yung wala ng dugo at dadalahin yung animal doon, kundi buhay pa po yung hayop na dadalahin doon, iaalay, para po, ito po yung parang pag-plead kay God na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, linisin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Yun po yung ginagawa nila once a year. Pupunta dyan. Meron pong silang day na talagang pupunta ang mga tao kung saan they will offer their sacrifices po sa kanilang mga kasalanan. So, praise God kasi hindi na natin kailangan gawin yan because Jesus Himself offered His blood para po sa ating lahat.
Amen? So yung makikita po natin dyan sa dulong-dulo dun sa dulo, yung may number 1 and 2, sa Holy of Holies, nandun po yung Ark of the Covenant. Ang pwede lang pong pumasok dyan ay yung High Priest. Okay? Hindi po pwede tayong, kung tayo po yan, hindi po tayo pwedeng pumasok dyan. Hanggang dito lang po tayo sa labas kung saan doon natin iaabot yung ating offering. At yung High Priest yung pupunta doon sa Holy of Holies, sa Ark of the Covenant, para tayo po ay i-plead kay God, ibigay yung ating offering. No po? Para patawarin sa mga kasalanan. Kasi kapag yung ordinaryong tao at hindi yung high priest ang pumunta doon, nako, mamamatay. Ayan, no po. So praise God, because of the blood of Jesus, ano po, ay talagang meron na tayong, hindi na kailangang mag-o-offer pa ng kambing, di ba? Ng baka, kung ano mang hayop na kailangan manok, di ba? Hindi na kailangan magdala po niyan. Amen po ba? Amen. So, kaya lang po, nakakalungkot that many Christians na po ay nai-ignore or maaari hindi po naiintindihan or hindi po natin alam kung ano po yung tunay na value po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Marami pong hindi nakakaintindi that the blood of Jesus is powerful. No, that the blood of Jesus na po is a precious gift galing sa ating Panginoon sa langit ng ating Diyos Ama. Amen po ba? We don't understand the value and virtue of the blood of God, the blood of Jesus, no? And kaya dahil doon, konti lamang ang mga Kristiyano yung nakaka-experience talaga ng full power of the blood of Jesus. Amen. The blood of Jesus, when He shed His blood on the cross, no po, it was made available for all the believers. Kaya lang po, mga Kristiyano, marami ang hindi nakakaintindi ng virtue, ng value, ng power ng blood of Jesus, kaya hindi po na-experience sa kanyang buhay. Amen po ba? And so today, we will study no po, about the power of the blood of Jesus. Okay? So, number 1 po na the power of the blood of Jesus is the power to redeem us. Okay? The power to redeem us. So, sa verse 12, no po, chapter 9 ng Hebrews, ang sabi po dito, He, no po, si Jesus, He did not enter by means of the blood of goats and calves, okay? Hindi po siya pumarito, no, at yung dugo ng mga kambing, ng mga baka, no po, ng anumang hayop, no po, but sabi niya, but He entered the most holy place, si Jesus, for all by His own blood. Sa pamamagitan ng sarili niyang dugo, thus obtaining eternal redemption. Di ba? Yung tinubos, binawi, amen po ba tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Binawi tayo. Kung dati tayo ay hiwalay sa Diyos, malinaw ang salita ng Panginoon no po sa Bible that all have sinned. Sinabi po yan sa Romans chapter 3 verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po sa atin, walang sino man. Amen? Yung hindi nagkasala, but lahat po tayo nagkasala, lahat tayo hindi po nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. But praise God, because of what Jesus did, because of the blood of Jesus, we have been redeemed, no po? At tayo ngayon ay naging anak ng Diyos. We have become the sons and daughters of our God because of the blood of Jesus. Tinatanggap mo ba na anak ka ng Diyos? Amen? Sige po, palakpak lahat ng anak ng Diyos. Amen? So praise God that because of the blood of Jesus, when we accepted Jesus as our Lord and Savior, nai-restore tayo, no, naibalik tayo sa ating Panginoon, sa presence ng ating Panginoon. And no, more than just washing away our sins, no po, tayo ay no, naging sa possession na pag-aari ng ating Diyos. Yan. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 13, now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near. Amen po ba? Malapit na by the blood of Jesus. Kung dati, ang layo natin sa Diyos, dahil sa dugo ni Kristo, we are now near to God. Amen po ba? So, hindi malayo si God sa atin, no? Tayo ay malapit na sa ating Diyos because of the blood of Jesus. So, we belong to God, and since we belong to God, we must obey His will sa buhay po natin. Amen po.
Ayan. It is through the blood of Jesus that we are made holy. Ayan. So pangalawa, the power to cleanse and change us. No? Naniniwala tayo that through the blood of Jesus, tayo ay nilinis, pinatawad sa ating mga kasalanan. Pero dapat hindi po na natapos doon sa paglinis at sa pagtawad sa ating pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Dapat po merong pagbabago. Amen? May pagbabago. So sabi po dito sa Hebrews chapter 9 verse 14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death. Remember, for the wages of sin is death. Amen. But praise God, because of the blood of Jesus that is unblemished, na talagang inalay para po sa ating lahat. Sabi po, nalinis tayo, we are cleansed from our consciences from acts that leads to death. We are cleansed, from our consciences from acts that leads to death. Yung mga kasalanan po natin. Yung dun po sa tabernacle, di ba, they offer animals para patawarin sila in replacement sa kanilang mga nagawang kasalanan. Pero pagkatapos ng offering na yon, paglabas po nila, babalik sila sa bahay nila, they are still the same person. Walang pagbabago yon. At next year, babalik ulit sila, they will bring their animal offering para sa kanilang mga kasalanan. Paulit-ulit, walang pagbabago. Pero kay Jesus, amen, isang beses lang niya inalay ang kanyang dugo para sa atin pong lahat, sa ating pagtubos po sa ating lahat, paglinis po sa atin, amen po ba? The blood of Jesus, cleanse us completely. Amen po ba? One time, big time. Amen? Hindi kailangan paulit-ulit gawin ni Jesus. Isang beses lamang po. Kaya po tayo bilang mga Kristiyano, yung nakilala natin si Jesus, naunawaan natin yung pag-ibig niya sa atin, naintindihan natin yung kapangyarihan, yung ginawa niya, yung kanyang dugo sa buhay po natin, nagbabago po tayo. Kaya siguro baka kaya hindi pa tayo nagbabago kasi hindi pa talaga natin naiintindihan kung ano ba yung purpose ng pagkamatay ni Jesus, yung blood ni Jesus. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. Ayan. Tapikin mo malakas, magbago na tayo. Ayan. Kasi alam niyo po, kapag tayo ay tunay na naligtas, tunay na nakilala natin si Lord sa buhay po natin, hindi pwedeng hindi po tayo magbabago eh. Amen? Pag nakilala talaga natin si Kristo, naintindihan natin yung kapangyarihan ng kanyang banal na dugo, kung ano yung tinapos ng blood ni Jesus para sa ating lahat, hindi pwedeng hindi ka magbabago. Amen. Kaya sabi po dito sa 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, si Jesus, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Walang pinipiling kasalanan. Gaano man yung kaliit, kalaki, kasalanan pa rin yan. Kaya, by the way, di ba, wala pong white lies ha. Lie is still a lie. Walang kulay ang kasalanan. Amen? So, God purifies us from all sin. So, nilinis na tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Lahat ng kasalanan po natin. Walang pinipili yon. Amen po ba? Kaya nga po, praise God, salamat sa Kanya, napakabuti ng Panginoon na pinatawad niya tayo at ang sabi niya, di ba, pag pinatawad niya tayo, I will remember it no more. Sa Hebrews 10 po yan, sabi niya, their sins and lawless acts, I will remember no more. Alam niyo, tayong tao lamang po yung sinasabing nagpapatawad pero paulit-ulit. I mean, yung sabi mo, pinatawad mo na, pero hini-historical mo pa rin. Isusumbat mo pa rin, di ba? Pero si God, wow, sabi niya, your lawless acts, your sins, I will remember no more. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Huwag pa tayong mahiyang pumalakpak para kay Lord. Amen?
Ayan. So, I will remember it no more, sabi ni God. Kinalimutan ko na yan. Alam niyo, ang problema po sa atin, kinalimutan na ni Lord, pero tayo ayaw pa natin kalimutan. Bakit? Kasi merong kaaway na paulit-ulit ipapaalala sa atin yung nakaraan natin. Paulit-ulit na i-remind sa atin yung mga maling nagawa natin sa buhay po natin. Mind you, si God, He is all-knowing. He knows everything about us, even what will happen in our future. Pero si Satan, he is not all-knowing. Hindi niya alam ang future mo. Ang alam lang ni Satan yung nakaraan mo. Kaya si Satan, walang ibang gagawin yan, kundi ibalik ang nakaraan mo. Pag binubulungan ka ni Satan ng nakaraan mo, sagutin mo siya, tapos na yan, nakaraan na yan, nakalimutan na yan ni Lord, pinatawad na ako ni Lord, may maganda akong future kay Lord, may magandang plano ang Lord sa akin, maglilingkod ako kay Lord. Amen? Pag pinapaalala sa'yo ni Satan ang nakaraan mo, paalala mo sa kanya ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yeah, basahin po natin dito sa Revelation chapter 12. Alam niyo po, wala ito kanina sa morning. Verses 10 to 11. Sabi dito, then I heard a loud voice shouting across the heavens. Kasi po, previous to this verse, pinag-uusapan dito yung parang may nangyayaring gulo, may war. Ayan, kila Satan, ayan, at kila angel, sa mga angel, ayan. Ang sabi po dito, then I heard a loud voice shouting across the heavens. It has come at last, salvation and power and the kingdom of our God and the authority of His Christ. For the accuser, sino yung accuser? Si Satan. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth. The one who accuses them before our God day and night. Merong accuser. Si Satan, may kaaway na palagi tayong i-accuse, na palaging ibabalik sa atin ang ating nakaraan. Pero praise God, sabi sa verse 11, they have defeated Him by the blood of the Lamb. Amen? They have defeated Satan by the blood of Jesus. Sino yung they? Tayo. We have defeated Satan by the blood of Jesus. Amen. So you are victorious because you have the power of the blood of Jesus. Amen po ba? So si Satan, alam nyo, yun nga again, constantly, araw-araw, minsan minuminuto, he will accuse us sa ating nakaraan. Minsan doon kaya tayo nahihiya, ayaw nating mag-church kasi makasalanan naman ako. Diba? Yan, minsan may guilt. Satan will remind us lahat ng mali sa buhay natin. At alam nyo, yan yung minsan nagiging dahilan kaya naaapektahan yung relationship din natin kay God. But again, it is the blood of Jesus. He already covered all our sins. So when you think about your past sin, yung mga kahihiyan, yung mga nagawa nating mali sa mata ng Diyos, alalahanin mo ang salita ng Diyos. They have defeated Satan. I have defeated Satan by the blood of the Lamb. I have defeated Satan by the blood of Jesus. Amen? Sige nga, palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. So what the blood of bulls, goats, and lambs could not do, di ba? During sa tabernacle offering, mag-offer, patawad sa mga kasalanan, walang pagbabago. But what did the blood of Jesus accomplish? He not only cleansed us from all our sins, more than that, He saved us. Amen? Amen po ba? Niligtas na tayo ng Diyos, kaya may pagbabago. Amen! Niligtas niya na tayo from eternal condemnation. Amen? Meron ng eternal redemption sa heaven. Amen po ba? No, kaya sabi nga po dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ayan, no? So, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo nga. Ayan, mukha lang luma yan. Pero bago yan. Amen?
bagong creation in Christ Jesus. Amen po ba? Ayan, no? So, alam nyo, praise God, no, talagang napakabuti ng ating Panginoon na kahit gaano tayo kasamang tao, kahit na gaano pa kalaki yung kasalanan natin, sabi niya sa Isaiah 1:18, ayan, no, na though your sins are red as scarlet, no, it can be white as snow. Amen? So kahit gaano tayo karumi, kamakasalanan, kaya tayong linisin ng Lord. Amen? Baguhin ng ating Panginoon. So yung blood ni Jesus, through the blood of Jesus, wala nang mancha ng kasalanan sa buhay natin. Amen po ba? You no longer have any sin stains. You are blameless before God because of the blood of Jesus. Amen po ba? So, alam niyo po, ang isang tao na talagang naka-experience talaga ng power ng blood ni Jesus, nagbabago yan. Amen? So, kaya kung medyo may kailangang pang baguhin dyan, at you still need, no, yung power talaga ng blood ni Jesus, ma-experience yan, ignite ka na. Ayan. Amen? Ignite na, no? Next Friday na yan, walang pasok. Dineclare na yan ni President Bongbong Marcos. Ayan, holiday ang Friday. Dininig ni Lord ang prayer natin. Di ba? Kasi yung iba may pasok po kami, hindi ako makapag-ignite. O holiday na yan, mga kapatid. O, sige, sabi mo sa katabi mo, ignite tayo, ah. Ayan, ignite tayo, ah. Praise God. Bigay natin yung time na to para kay Lord, no? Kamusta naman, di ba? Compared sa blood ni Jesus na ibinigay niya po sa ating lahat. Sige pa, palakpakan natin si Lord. Thank you, God. So number 3, the power to protect us. So the blood of Jesus has the power to protect us. Okay? So balik po tayo sa Exodus. So ito po yung time noon, di ba, if we remember the story of Moses, di ba, merong plagues na ito talaga yung ipinadala at ginamit ni God. Kasi nga po, Moses was pleading to Pharaoh para mapalaya ang Israelites from slavery. No po? And so, sa napakaraming plagues na po na nangyari, na mga salot na nangyari sa Egypt nung time na yon, talagang matigas ang puso ng Pharaoh para palayain po ang mga Israelites. And ito po yung last na nangyari na kung saan ang sabi ni God, lahat ng firstborn, lahat ng panganay ay mamamatay pagdaan, no po, ng spirit of death. Okay? So, kukunin, mamamatay, automatically pagdaan, patay lahat ng panganay. Ayan, panganay ako eh. Diba? So mga ganun, no? So ito po yung nangyari, okay? So ito na po, pagdating po sa Exodus chapter 12, verses 12 to 13, sabi po dito, on the same night, sabi ni God, I will pass through Egypt and strike down, no? Every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord, sabi ni God. So lahat ng panganay, mamamatay pagdaan ko. Pero ito ang utos ni God. The blood will be a sign for you on the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you. Amen? I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Nakuha po ba natin? Kasi nung time na to, ang sabi ni God, no, magpupunas po sila ng blood, no po, sa wall, sa doorpost ng kanilang pintuan. Okay? They will apply the blood, no po, sa doorpost ng kanilang pintuan. Okay? At ang sabi ni God doon, pag dumaan ako at nakita ko yung blood na yon, sabi niya, that blood will be a sign for you on the house where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you. Ano pong pinapakita ng Lord dito? During the time of Moses, blood lang po ng hayop yun. But today, we have the blood of Jesus. Amen? So we need to learn to apply the blood of Jesus in our life. Because when we apply the blood of Jesus sa buhay po natin, sabi dito, no destructive plague, no destructive thing will touch you.
So kahit anong plano ng kaaway para wasakin ka, sirain ka, when you apply the blood of Jesus in your life, hindi ka niya mahahawakan. He cannot touch you because you have the blood of Jesus. Kaya kailangan, the power of the blood of Jesus, it protects us. Katulad nung nangyari sa panahon ng mga Egyptians, ng mga Israelites. Yung mga panganay, they survived. When God saw that blood, it is a sign, okay, I will not touch this. So, when Satan sees the blood of Jesus in our life, wala siyang magagawa. Hindi niya tayo kayang pakialaman. Amen po ba? The blood of Christ covers and protects us from all destruction that would come our way. Because the blood will always overcome the enemy. Always overcome the enemy. The blood of Jesus will always defeat the enemy, Satan. Amen? Kaya tayo po kailangan po matutunan po natin to apply the blood of Jesus over our life, our family, our ministry, our church, our job. Pag nananalangin po tayo, hindi puro sana, hindi puro thank you. When we pray, we need to declare in the name of Jesus, we need to apply the blood of Jesus. Oh God, pag nagpray tayo, oh God, I apply the blood of Jesus sa mga anak ko, sa pamilya ko, I apply the blood of Jesus mula ulo hanggang talampakan. I apply the blood of Jesus sa bawat bahagi ng tahanang ito. Apply the blood of Jesus para walang magawa ang kaaway sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa ministry mo, o sa church. Amen? Practicein natin yung church. Araw-araw, apply the blood of Jesus. Amen po? May natututunan po ba tayo? Hallelujah. You see, that when we apply the blood of Jesus, ang kaaway, hindi yan makakadikit sa'yo. Amen. He cannot come near you. He cannot touch you because you are covered by the blood of Jesus. The blood of Jesus na po, it protects us and frees us. Makita natin yung Israelites, they were protected. And after nun, napalaya po sila. Amen? So the blood of Jesus protects us and it will free us. So we need to learn, again, to apply the blood of Jesus. Apply it. No? Yung sabon, di ba, yung mga product, naku, ang dami-dami ng mga pampaganda ngayon. Tama ba? Actually, para sa akin, tingin ko naman totoo namang effective lahat yan. Kasi bago ilabas sa market yan, lahat yan dumaan sa sa maraming testings. Okay? Inaral lang mabuti yan. Proven and tested nila na effective talaga yung product na yan. Amen? Lahat yan effective. So for example, ako, gusto kong pumuti, bibili ako ng mga whitening soap, ganyan. So bibili ako, yung pinakamahal para sure ako na effective. No? 1,500 isa, may ganun ba? Hindi ko alam ha. So, lalagay ko dito, whitening soap. Sa palagay niyo, pag tinitigan ko lang yung whitening soap, puputi ako. Amen? Hindi po. Kailangan gamitin ko. Kailangan ipahid ko. I-apply ko. Amen po ba? Available yung soap, pero pag hindi ko in-apply, hindi po siya tatalab. So the blood of Jesus is available. The problem is, hindi mo ina-apply sa buhay mo. The blood of Jesus is available, pero hindi mo ina-apply sa pamilya mo. Amen? So if you want God's protection, if you want God's blessings, if you want yung nandoon po, yung pagpapatawad, paglilinis ng Lord, yung pagbabago sa buhay po natin, we need to apply the blood of Jesus. Amen? Huwag mong titigan lang. I-apply mo. Sabi mo sa katabi mo, apply na natin. Amen? So life-changing salvation came through the divine blood of Jesus when He died on the cross for all of us. Amen. Salvation came through the blood of Jesus. Noong mga panahon noon, during the tabernacle offering, kapag nag-offer sila ng mga animals, cleansing lang pero walang salvation. Pero salamat, because of the blood of Jesus, nagkaroon ng salvation.
Kaya tayong lahat ay ligtas at pagdating ng perfect time at will ng Lord, uuwi tayo sa piling niya. Amen po ba? So, life-changing salvation came through the divine blood of Jesus. So, when He died on the cross for all of us. Ayan. Kaya, ignite na ulit tayo, okay? Praise God. 1 Peter, patapos na pa ako. 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life. So we were redeemed from our old life, from our sinful life, from our empty life. Hindi po tayo daw na-redeem sa pamamagitan ng gold, silver, or ng kung ano pa man. But sabi dito, we are redeemed with the precious blood of Christ. Amen po ba? Because of the blood of Jesus. Hindi po tayo naligtas dahil mabuting tao tayo. Hindi po tayo maliligtas kahit gaano pa tayo kabuti, kahit gaano karami ang ating tinutulungan. Hindi po tayo maliligtas. Maliligtas tayo when we believe, when we accept the Lord Jesus Christ in our life as our Lord and Savior. Diba? John 3:16 basic, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe shall not perish but have eternal life. When we believe, when we accept that Jesus is our Lord and Savior, that's when salvation comes. Redemption comes. Amen po ba? Through the blood of Jesus. Hindi po sa gawa natin, but through the works of Jesus, through the blood of Jesus. Amen po ba? Alam niyo po, our greatest connection to God is through the blood of Jesus. Kaya tayo na i-connect sa ating Diyos because Jesus, His only Son, died for each one of us. Hindi pwedeng baliwalain ng isang tatay yun, yung sakripisyo ng anak para sa atin. Yung sakripisyo ni Jesus na anak ni God, hindi niya kayang baliwalain yun. Kaya hindi tayo kayang tiisin ni God. Di ba? Pag nakita niya tayo, ang nakikita niya sa atin yung anak niya. Yung dugo ni Jesus. Binigay ng anak ko yung buhay niya sa mga to eh. Paano tayo titiisin ni God? What He sees in us is His Son. Amen. So our greatest connection to God is the divine blood of Jesus. Balik tayo sa verse 14. How much more than will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that leads to death. Nilinis tayo sa kasalanan sa dating buhay natin. Bakit? Pinatawad, nilinis, binago ang buhay, ibinalik sa presensya na we are redeemed, we become sons and daughters of Christ. Hindi doon natatapos, anak na ako ng Diyos, okay na. Hindi doon natatapos sa pinatawad na ako ni Lord. Hindi doon natatapos na nagbago naman na ako. Dapat, bakit? Bakit po? Sabi, so that we may serve the living God. Amen. Sa lahat ng ginawa ni Jesus, ni God para sa atin, wow, paglingkuran siya, konting lambing lang yun. Amen po ba? Sige po tayong lahat. So baka tayo yung hindi pa tayo nakakapag-offer ng life natin kay God, hindi pa tayo naglilingkod kay God, mayroon pa tayong mga reservations, limitations. Once again, the blood of Jesus already redeemed you. Kung sinasabi mong, makasalanan ako, marami ako nagawang mali, hindi maganda, nagawa. Ang sabi ni God, I will not remember it anymore. Amen. Binago na tayo ni Lord. At what we need to do para ma-serve yung purpose natin is to serve Him. Amen. To serve Him. Sige po, before we worship the Lord, after ko kayong pag-pray, we will continue to worship the Lord.
taas po natin yung mga kamay natin. I'd like to pray for all of you. Sige po, taas yung kamay nyo. Pagpa-pray ko po kayo. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God, you see your children in this church. You see every hand raising up towards you, Lord God. Reaching out to you, Lord God. Desperately reaching out to you, Lord God. Lord, may nais silang mangyari sa mga buhay nila, Panginoon. And you know it, Lord God. You are all-knowing. You are all-knowing. You know everything, God. You know everything about us. You know our pain. You know our struggles. You know our doubts. You know our fears, Lord God. Kilala mo kami, Panginoon, but still you chose to love us. But still you chose to give your life for us. But still you chose to shed your blood for us. So Lord, right now, oh God, whatever may be the struggle of your people, I declare by the blood of Jesus, Lord, let there be deliverance right now in the name of Jesus. Oh, let the power of the blood of Jesus flow right now. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh God, you see right now, Lord God, may mga anak kang nandito who needs healing, Lord God. Nangangailangan ng kagalingan physically, Lord God. Lord, I pray by your stripes, by the blood of Jesus, you are healed. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing right now. You are healed by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Sa lahat ng nakaka-experience ng anxiety, if you have anxiety, if you have depression right now, oh, hallelujah. I speak sound mind through the blood of Jesus. I rebuke the spirit of fear right now through the blood of Jesus. Let there be peace in their minds right now, Lord God. Lord, alisin mo sa isip ng mga anak mo lahat ng kasinungalingan ng kaaway through the blood of Jesus. Oh God, I apply your blood sa mga anak mong ito from the top of their head to the soles of their feet, mula ulo hanggang talamlangan nila, Lord God. I apply your blood upon them, Lord God. I speak life in them, Lord God. I speak breakthrough in their lives, Lord God. I rebuke through the blood of Jesus the spirit of poverty in their lives, Lord God. I speak blessing. I speak favor. I speak breakthrough right now. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Oh God, salamat sa iyong banal na dugo na itinigis mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, salamat dahil pinalaya mo kami sa kasalanan. Salamat dahil pinagaling mo kami. Salamat dahil pinagpala mo kami. Salamat dahil ngayon kami ay anak mo na through the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, let's continue to remain in the presence of God. Let's worship Him. Oh, hallelujah. Sige po, taas natin yung mga kamay natin. Kausapin natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanta na ito. Oh, God. Feel the presence of God. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. Yes. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. But from the far side of the castle, you had me in your side. Hallelujah. Thank you, Jesus. You made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. First I had hope. There's hope in Jesus. Thank you, Jesus, for the blood. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white.
you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, God. Oh, you took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. Woo! Thank you, Jesus. Death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has
Jesus! Thank you, Jesus! Oh, hallelujah! Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig! Salamat, Panginoon, sa kapatawaran! Salamat sa pagbabago sa aming mga buhay! Salamat sa breakthrough, Lord God! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Oh! Hallelujah! 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 Oh God! Oh God! Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Thank you, God. Oh God, maraming salamat, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi masayang lahat ng ginawa mo para sa amin. And I pray, God, for your people today, God, na ang bawat buhay na nandito ay magamit para sa iyong kalwalhatian, Panginoon, na ang buhay ng bawat isang ito, Panginoon, Lord God, na anak mo, ay, Panginoon, matestify ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa kanilang mga buhay, Panginoon, na ang Diyos na sinasamba namin ay buhay, na ang Diyos na sinasamba namin ay hindi sinungaling, ang Diyos na sinasamba namin ay punong-puno, Panginoon, ng grasya at habag para sa amin. So Lord, once again, maraming salamat, Panginoon. We give you